Ang hangal na si Shuhan ay hindi na ito nagpatumpik-tampok pa at agad na itong ini-absurd ang treasure na ultimately mysterious tree, at habang nag-absurd siya ay sumagi sa isip niya na sa nakaraang buhay niya ay si Lu Yuanzi nga ang nakakuha ng treasure na ultimately mysterious tree, pero dahil sa treasure na ito ay ito rin ang dahilan ng kanyang pagkamatay dahil sa nakaraang buhay niya ay ninakaw ito kay Lu Yuanzi at pinaslang pa ito. At agad naman napangiti ang ating bida na nagsasabi na kung sa ganun ay nailigtas niya ang buhay ni Lu Yuanzi dahil siya ang nakakuha ng treasure. Maya-maya pa ay natapos na nga sa paglululuo sa pag-cultivate pala ang ating bida, at tuwang-tuwa ito na nagsasabi na napakaswerte niya dahil nasa early stages of spiritual energy revival pa lang ay handa na ito sa mga susunod pa na revival. Dagdag pa nito na ang hawak niya ngayon treasure na ultimately mysterious tree ay batid niya na ito ay namumulaklak pagdating ng panahon. Ang kwento ay napunta sa paaralan nila Shuhan at makikita natin na naglalakad ang ating bida papasok sa kanilang paaralan. Habang naglalakad ito ay iniisip nito na nakuha na niya ang treasure na ultimately mysterious tree ay ang susunod naman na kanyang gagawin ay hanapin si Luo. Sa mga hindi pa nakakaalam kung sino si Luo ay nasa episode 2 sa kwento dito ay nabanggit ito nga ating bida. Balik tayo sa kwento, habang naglalakad ang ating bida ay kapansin-pansin naman na pinag-uusapan siya ng mga hangal sa kanyang paligid. Maya-maya pa ay dumating na ang ating bida sa kanyang classroom na pagbukas niya ng pinto ay rinig ng ating bida ang sobrang ingay. At nang makapasok na nga ito ay sa hindi inaasahan na nangyari ay bigla na lang naging tahimik at halos lahat ng kanyang classmate ay sa kanya nakatingin na animoy mga takot ito. Ang ating bida na nagtataka ay sinabihan niya ang mga hangal na ano ang nangyayari at bakit sila nakatingin sa kanya. Agad naman nag-alisan ang mga hangal at isa dito ang natitira na mukhang Amerikanong hilaw na halatang takot na takot ito. Maya-maya pa ay bigla na din itong nagmamadali na umalis na nagsusumigaw na mislubuhay si Shuhan at nagbalik ito. Ang ating bida na nakita ang hangal kung paano ito tumakbo sa takot ay napatingin na lang ito na nagtataka. Pagkalipas ng 10 minuto ay nag-usap na nga sina Shuhan at Lu Yuanzi na agad ng salita ang ating bida na talaga bang may kumukuha ng video habang siya ay kinain ng malaking palaka. Tanong niya pa kay Lu Yuanzi na itong video ay na-post din pala sa internet at naging headline sa balita at dagdag pa neto na siguro halos lahat ng taga Nandao City ay alam ito. Sa mga sinabi ng ating bida ay agad naman nagsabi si Lu Yuanzi na ang mas agap niya pang balita pagkatapos siyang makain ng palaka ay nawala na itong bigla, kaya sa ngayon ay pinaghahanap na siya ng mga cultivation forces. Sa sinabi ni Lu Yuanzi ay napatingin na lang ang ating bida at umalis maya-maya pa ay nagtanong itong si Lu Yuanzi sa ating bida na sa araw na yun bakit siya niligtas nito. Si Shuhan na narinig ang tanong ni Lu Yuanzi ay agad itong sinagot, na nakangiti na nagsasabi na kaya niya ito niligtas dahil mag-classmate sila dagdag pa nito dahil ang mag-classmate ay dapat lang magtulungan. Sabay nagpaalam na ito na aalis. Nang papaalis na ang ating bida ay nagsalita ulit itong si Lu Yuanzi na kung nais ng ating bida ay irerekomenda niya ito sa kanyang pamilya bilang isang tauhan, para pag malaman ng mga tao ay hindi ito manggugulo sa kanya dahil matatakot ang mga ito. Sa alok ni Lu Yuanzi sa ating bida ay agad naman itong tinanggihan at nagpasalamat na lang ito na nagsasabi na kung nais na may manggulo sa kanya ay siguraduhin lang nila na mas malakas sila sa kanya. Naksyabang talaga nito yan ang ating bida mayabang na hangal char lang. Balik tayo sa kwento sa sinagot ni Shuhan ay agad din naman din nagsalita ulit si Lu Yuanzi na ang ultimately mysterious tree ay napakahalaga kaya halos lahat ng major families ay pinaghahanap siya para tanungin tungkol sa treasure na ito. Sa narinig ng ating bida ay napahinto ito at sinabi kay Lu Yuanzi na lahat ng umatake sa kanya ay kanyang papatayin. Dahil sa sagot ng ating bida ay napatulala na lang ito habang pinagmamasdan si Shuhan at sinabi niya lang sa kanyang isipan na talagang napakatigas ng tutoy ni Shuhan ay matigas ang ulo pala. Ang kwento ay napunta sa classroom ni na Shuhan at Lu Yuanzi dito nga ay may isang hangal na nagsasalita sa kanilang harapan batid natin ay ito ang kanilang guro. Ang guro na ito ay nagpapaliwanag na halos lahat na ng estudyante ay alam ang mga nangyari sa mundo, kaya magkakaroon ng adjustment ang kanilang klase. Dagdag pa nito na lahat ng paranormal power at immortality cultivation qualification ay magkakaroon ng buwan ng pagsusulit, na sa bawat pagsusulit na kanilang matatapos ay dito ibabase ang kanilang magiging ranggo. At ang mga estudyante na mataas ang cultivation ay makakapunta sa advanced class,
at ang mga outstanding student naman ay aalis dito sa high school at agad magtutungo sa college further study. Si Shuhan na narinig ang lahat ng sinabi ng kanilang guro ay agad itong inisip na kailangan niyang makasama sa iisang kolehiyo si Luyanzi. Dagdag pa nito ay kailangan na niyang madaliin ang makatungo sa perfect foundation stage. Pagkatapos na ng klase ni na Shuhan ay agad na itong lumabas sa kanilang paaralan habang papalabas na ang ating bida at biglang may kotse na nagmamadali na harangan siya. Maya-maya pa ng maarang na daanan ng ating bida ay biglang may lumabas sa kotse at ating makikita ay ang pamilyang Bukhayo pala ang mga ito, na pinangunahan ni Feng Zhenting at kasama pa niya ang matandang Bukhayo. Naakala ko ay dead ball na ito na kung ating susumahin ay may mga bandage ang mga katawan nila na kung iisipin ay madugo ang sinapit ng mga Bukhayo na ito. Maya-maya pa ay agad namang inutos ni Feng Zhenting sa ating bida na tumigil ito. Dahil namukha na ng ating bida ang Bukhayo na hangal ay agad niya itong binati. Si Feng Zhenting na hindi pa rin makamove on sa mga ginawa nito sa kanila ni na Shuhan at Liang Kankan ay agad itong tinanong na may pagyayabang na sinasabing, maghanda na itong mamatay o magpakamatay na lang ito sa harapan niya. Si Shuhan na walang pake sa sinabi ng Bukhayo ay tinanong niya ito kung nakita na nila si Liang Kankan na saktan din ba nila ito. Dahil sa mga sinabi ni Shuhan ay mas lalo pang naggala sa galit ang Bukhayo na si Feng Zhenting at sabay sabi na wag niya isipin ng ibang tao bagkus isipin nito ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay bigla na lang pinalibutan si Shuhan ng mga hangal na tauhan ni Feng Zhenting na nagsasabi na ngayong wala kang rocket launcher papaano ka lalaban. Ang ating bida na hindi alam ang salitang takot ay humanda ito sa mga darating na atake. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang Bukhayo na nagsasabing pwede naman silang mag-usap kung sasabihin niya ang mga nangyari pagkatapos siyang kainin ng malaking palaka. Dagdag pa nito ay magmakaawa ito sa kanya habang pinuputol niya ang kanyang paa at patatawarin na niya ito. Sa mga narinig nito ay hindi rin nagtagal-tagal ay hinamon na ni Shuhan ang mga hangal na maglaban na lang sila. Dahil sa mga nangyayari ay bigla na lang dumating ang taba ching-ching nilang guro na nagsasabi ito na bawal ang mag-away-away dito sa paaralan ang mga estudyante. Ang matandang mukhang Bukhayo ay bulag na pala ito pero umaasta pa ring tigasin na nagbanta sa taba ching-ching nilang guro na ang kaharap niya ay mga Feng family. Sa sinabi ng matandang mukhang Bukhayo ay tila nenas lang ang taba ching-ching na guro at sinabi nito na wala siyang pake kung sino man sila at saan sila galing na pamilya, dahil ang mga sumusuway sa patakaran ng paaralang ito ay mapaparusahan ayon sa kanilang batas paaralan. At dagdag pa ng guro na taba ching-ching sa hangal na mukhang Bukhayo ay sinabi nito na mukha kang hindi estudyante kaya lumabas ka dito kung hindi ay tatawag siya ng doktor para gamutin ang sakit, ay security pala ang tatawagan. Ang payat kasi nito parang may tuberculosis kaya pinagkakamalan. Dahil sa mga sinabi ng guro na taba ching-ching ay nagalit na itong hangal na matandang Bukhayo at parang takore na bagong kulo sa galit. At binalaan nito ang taba ching-ching na guro na sinabi nito na hindi ba ito nasabihan ng kanyang prinsipal na wag silang pagsalitaan ng ganyan. Dahil kanina pa naiinis ang taba ching-ching na guro ay baka sa kanyang mukha ang inis na bumakat sa mukha nito ang mga ugat. Maya-maya pa ay bigla na lang may umatake sa matandang mukhang Bukhayo na sa lakas ng pag-atake ay nabaluktot ang korte ng kanyang katawan. Ang umatake sa hangal na matandang Bukhayo ay ang guro na taba ching-ching na sinipa ito at sinasabing napaka-daldal nito. Ang hangal na matandang Bukhayo ay tumilapon ito pataas dahil sa lakas ng sipa ng guro. Nang pagbagsak sa lupa ng hangal na matandang Bukhayo ay kita ng mga estudyante na bumula ang bibig nito animoy kumain ng 1 dosenang Tide powder. Dahil sa ginawang atake ng taba ching-ching na guro ay pinag-uusapan na siya ng mga estudyante kung saan daw ito galing dahil iba ang lakas nito. Dito malalaman natin na bago lang pala itong si taba ching-ching sa paaralan ni na Shuhan at dagdag pa ng isang hangal ay nalaman din nila na ang cultivation ng guro ay nasa master level na ito. Si Shuhan na nasaksihan din ang mga kaganapan ay humanga din ito sa lakas na tinataglay ng taba ching-ching na guro. Ang guro na batid na pinag-uusapan na siya ay agad itong nagsalita sa mga naruroon na wag nilang tularan ang kahangalan ng matandang Bukhayo. Dagdag pa nito na lahat dapat ng mga estudyante ay maging positibo lang at mahalin ang pag-aaral, at wag makipag-away o pumatay ng kapwa niya estudyante. Ang hangal na si Feng Zhenting na nakita at narinig ang mga sinabi ng kanilang guro ay tinawag niya ito. Na agad namang lumingon ang matabang guro na nagsasabi na kung ano ang kanyang kailangan. Si Feng Zhenting ay agad namang nagsabi na kung bawal ang maglaban sa paaralan ng mga estudyante ay susundin niya ito,
At dagdag pa nito na kung pwede ba sa ring ng school sila maglaban ni Shuhan. At kasabay nito ay ang paghamon sa ating bida na kung papayag siya na maglaban sila pero kung tatanggihan niya ito at maduwag ay wala na siyang sasabihin pa. Sa mga hamon ni Feng Zhenting ay tila nagustuhan ito ng taba Ching-Ching na guro, at tinanong ito si Shuhan kung lalaban ba ito o hindi dahil wala naman sa kanilang paaralan ang pwedeng pumilit sa kanya. Ang hangal na si Feng Zhenting ay talagang nangingibabaw sa kanyang katauhan ang kay-abangan, kaya nagsalita ito ulit na kung hindi papayag na lalabanan siya ay lumuhad na lang ito at humingi ng tawad sa kanya tapos hindi na matutuloy ang kanilang laban. Ang ating bida na pinakahangal sa lahat ng hangal ay naririndi na sa mga salitang lumalabas sa mabahong bunganga ni Feng Zhenting, kaya nagsalita na ito na kung maglalaban sila ay kailangan ay may pastahan at tinanong niya ito kung papayag ba si Feng Zhenting sa kanyang ideya. Sa alok na pastahan ni Shuhan ay hindi naman tumanggi ang hangal na si Feng Zhenting na agad itong sumang-ayon at tinanong si Shuhan kung ano ang kanilang pagpupustahan. Si Shuhan na hapit sa kayamanan ay sinagot si Feng Zhenting na ang kanilang pagpupustahan ay ang magic weapon ng kanilang pamilya na ang Crystal Scepter. Dagdag pa ng ating bida na kapag matalo niya si Feng Zhenting ay magiging kanya ang magic weapon na Crystal Scepter, at pag natalo naman siya ni Feng Zhenting ay magiging alipin siya ng mga Feng family. Si Feng Zhenting ay napaisip bigla sa mga sinabi ng ating bida dahil batid niya na hindi ito alam ng ibang tao ang kanilang magic weapon kaya nagtataka ito kung papaano nalaman ito ng ni Shuhan. Ang ating bida na nakikita na nagdadalawang isip ang hangal na si Feng Zhenting, ay gumanti din ito na sinasabing kung luluhod ito at tatawagan siya nitong Panginoon ay ililiban na niya ang kanilang laban. Dahil alam ng ating bida na mabilis mapikan si Feng Zhenting ay hindi nga nagtagal ay nagsalita ito ng may kasamang mura na nagsasabi na tuloy ang kanilang laban. Si Shuhan na alam ang magaganap ay talagang napangiti ito na nagsinyos na lang ito na easy money na naman. Dahil tuloy na ang kanilang laban ay nagsabi si Shuhan sa kanilang matabang guro na siya ang magiging saksi sa naganap na pastahan. Ang guro na taba Ching-Ching ay agad naman itong sumang-ayon sa sinabi ni Shuhan. Ang kwento ay napunta sa isang studyong na paglalabanan ni na Shuhan at hangal na si Feng Zhenting at hindi rin nagtagal ay nagharap na nga ang dalawang mga hangal upang maglaban na ito. Ang mga hangal na estudyante na hindi alam ang lakas ng ating bida ay minaliit nila ito na sinasabing wala itong laban kay Feng Zhenting dahil membro ito ng Hidden Family. Ang ibang mga hangal na estudyante ay nag-live pa ito para maparami ang likes ng video nito sa YouTube. Sana ako rin maraming mag-like at mag-subscribe sa King Channel baka naman po naisingit pa talaga yon. Balik tayo sa kwento si Shuhan na hapit sa kayamanan ay sinabi nito sa hangal na si Feng Zhenting na kailangan niyang ilabas ang kanyang pusta. Sa narinig ng hangal na si Feng Zhenting ay nenes na naman ito na nagsasabi ng akala ba ng ating bida ay tatakbuhan ito ng kanyang pamilya sa kanilang pastahan. Agad namang sumagot si Shuhan na sa tingin niya ay malamang tatakbuhan siya kasi mga dakilang hangal ang Feng family. Dagdag pa ng ating bida na ilabas na niya muna ang Crystal Scepter kung hindi ay hindi na siya lalaban sa kanya. Sa mga sinabi ni Shuhan ay lumabas na ang ugat sa pagmumuka ni Feng Zhenting na batid natin na inis na ito, at sinabi nito na kinukuha na ang Crystal Scepter ng kanyang tauhan na halatang nagpipigil lang ito sa galit. Si Shuhan na narinig ang mga paliwanag ni Feng Zhenting ay sinabihan niya ito na wala siyang pake sa kanyang mga sinasabi. Dahil napuno na ang galit ni Feng Zhenting sa ating bida ay agad na itong umatake sa ating bida na may galit sa kanyang pagmumuka. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan naman ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.